Isa, mag-focus sa sarili mong journey. Your only competition is who you were yesterday. Kapag palagi kang tumitingin sa progreso ng iba, nawawala ang appreciation mo sa sariling hakbang. Mag-focus sa sarili mong growth. May kanya-kanyang timeline ang bawat tao. 2, magpasalamat sa kung anong meron ka. Gratitude turns what we have into enough. Sanayin ang sarili sa daily gratitude. Kapag natutunan mong kilalanin ang mga biyayang nasa harap mo, mas mababawasan ang pagnanasa sa meron ng iba. 3, gamitin ang inggit bilang inspirasyon, hindi pagkagalit. If you admire it, let it inspire you. Imbes na mainggit, itanong mo, paano ko rin ito makakamit? Gawing fuel para magsikap sa halip na bitterness ang maramdaman. 4, iwasang ikumpara ang sarili sa iba. Comparison is the thief of joy. Lahat tayo may ibang starting point, resources, at struggles. Walang kwenta ang comparison kung magkaiba naman kayo ng laban. Stay in your own lane. 5, alalahanang hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Social media ay highlight reel lamang. Hindi mo alam ang tunay na hirap, lungkot, o sakripisyo sa likod ng perfect life na nakikita mo. 6, magdasal at humingi ng lakas. Lord, palitan mo ang inggit ng appreciation. Turuan mo akong mas maging masaya sa tagumpay ng iba, habang tapat na hinahabol ang sarili kong pangarap. Kapag palagi kang konektado sa Diyos o sa iyong spiritual grounding, mas nagiging kalmado ang puso mo. 7, kilalanin ang sarili mong halaga. Hindi mo kailangan makuha ang meron sila para mapatunayan ang worth mo. Ang tunay na halaga ay hindi base sa material na tagumpay kundi sa kabutihan, dedikasyon, at contentment.